Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Tungkol ito sa pahayag ni Madam Hanilet Abansenya, bakit nila ibebenta yung greenhouse kung saan sila tumira ni PRRD ng matagal na panahon. Ito, Madam Hanilet, ibinahagi kung bakit ibebenta na nila ang greenhouse ni Tatay Digong. Ibinahagi ni Hanilet Abansenya ang dahilan kung bakit ibebenta nila ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Village sa Davao City. Ang nasabing bahay ang naging tahanan ni Tatay Digong ng ilang dekada. Ayon kay Madam Hanilet ay hindi na sila nakakatulog sa nasabing bahay, lalo na alala niya lamang ang nangyari sa kanyang may bahay. Ito yung exact word ni Madam Abansenya. Masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV even inside the bedroom. Nako, grabe naman yan. Bakit na pati bedroom may CCTV? Ito, opinion ko lang ito I don't know paano. Yung after what happened, hindi kaya ito yung balita noon na isa-search ng mga pulis? Tapos, hindi naman nangyari. Then mula noon, binabantayan na ng mga tao itong bahay na ito. So yun na nga, nag-advise na palaging may CCTV camera sa lahat ng anggulo, even inside the bedroom, para kung may papasok man at magtanim kung anong itanim, kitang-kita sa CCTV. So baka ito yung sinasabi ni Madam Abansenya na hindi na siya makatulog. But naiintindihan ko yung kanyang kalagayan na yung alaala. Kasi matagal silang tumira dito sa silang dalawa ni Tatay Digong. No? Tapos wala na ang kanyang may bahay. Nandun na sa malayong nakapreso sa ICC. Kahit ilagay nyo ang inyong sarili sa kalagayan ni Ma'am Abansenya, kung ako, mahirap din makatulog sa bahay na yan. Kaya lang, sa isang banda naman, yung memories naman sa bahay na yan, lalo na yung positive impact sa atin, Pilipino, yung gaano kasimple buhay meron ang ating Tatay Digong. Na sana makita pa ng future generation. Ang daming ang tao na gustong makapunta dyan. Ako, maswerte ako dahil mga 2017 siguro no, na namasyal kami sa Davao. Yung kaibigan ko sabi, "Sir, gusto niyo makita ang bahay ni Tatay Digong?" Yes. Ayun, pinakita sa amin yung greenhouse na yan na halos hindi ako makapaniwala na ganun lang kasimple ang bahay ng isang presidente. Nakaupo siyang presidente noon. Matagal siyang mayor sa Davao. Yun pa rin ang bahay niya. Ibig sabihin, ano siya, matino. Hindi siya, when it comes to yung pansarili, wala. Kasi kung tagal mong mayor, pinakamalaking syudad sa Mindanao, ay talaga magkakaroon ka ng magandang bahay. Nakakaramihang politiko, ganyan. But iba si Tatay Digong.
naging presidente na siya, ganyan pa rin ang bahay niya. So, yun ang gusto sana natin, tayong mga DDS na ma-preserve yung bahay. Kaya lang, ibebenta, may mga nagsasuggest na sana mag-ambagan na lang. Maraming nagsasuggest, may tumawag na nga sa akin kanina na subscriber ko sa taga New York. Kanina umaga, tumawag, gabi sa kanila doon na willing kami sa New York mag-ambagan. So ako, naghihintay din ako ng mag-initiate. Kung sino yung mag-initiate para doon ipadalang pera sa kanya, maipon hanggang tayo, mga DDS, ang makabili sa bahay. So, wala pa namang nag-i-initiate. Okay. So, magbasa tayo sa mga comments, Willie Abion. Sana ang makabili ay gawin itong heritage place, the house of the great Philippine President PRRD. Yun na lang ang ating dasal. Na yung makakabili, DDS din. Yung may pagmamahal sa mga Duterte at i-preserve for future generations to see. Ano pa? Jaime Estimo. Tiis lang, ang 3 years ay sandali lang at pag nakabalik na sa pwesto ang Duterte, magtago na yung mga ng api tulad ng mga, yun, may pinangalanan, wag ko na lang banggitin. Sabi nga ni Senator Bato, nag-comment siya sa post ni Kipichu, agwanta lang, diha sir, mabot lang panahon, makabalos yudta, lintik lang ang walang gante. Ganon din si Senator-elect Marcoleta. Humanda na kayo, lintik lang walang gante, hindi nyo kayang tanggalin sa pwesto si BP Sara. Yes! Tapos na ang 3 taong pagtitis, another 3 years na pagtitis, at yun na. Babalik ang isang Duterte sa Malacanang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito tinutulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talanding. Panoorin ninyo ang video na ito. Ni angero nga ipanghatag sa mga tao na po unsi kapamilya sila. Matagaan og gero. Og tuwa ang baong ilang kargahan.